inyong makinig sa ating kwento? Ako nga pala si Ginang Sunshine at ako ang inyong tagapagkwento. Ibabahagi ko sa inyo ang kwentong pinamagatang Ang Amaya ni Ondia. Isinulat ni Ginoong Reggie B. Cattaneo at iginuhit ni Ginoong Julius A. Perucho. Tahimik at malamig ang simoy ng hangin sa pamayanang kinaroroonan ng katutubong ego. Sila ay namumuhay ng payak sa gitna ng masukal na kagubatan, pangingisda sa mayamang ilog ng gawagan at pagtatangin ng palay sa mga bundok ang kanilang pangunahing kabuhayan. Kabilang rito ang pamilya ni Ondia. Si Ondia ay umubod ng ganda sa kabila ng kanyang kapansanan. Bukod pa rito'y natatangi rin ang kanyang kakayahan na hindi karaniwan sa kanilang angkan, lalo na sa mga kababaihan. Gayunpaman, lumaking mabait at matulungin, ngunit pilyang bata si Ondia. Kasabay ng kanyang paglaki ay ang mga katanungang bumabagabag sa kanyang isipan. Ina, bakit siting may pugong na magaganap upang pag-usapan ang mga mahalagang bagay sa ating angkan? Bakit tanging ang mga kalalakihan lamang ang siyang naroon? Bakit tanging paghahatid lamang ng pagkain ng iyong ginagawa? Ang sunod-sunod na tanong niya sa kanyang ina. Anak, bata ka pa para pag-usapan ng mga bagay na iyan? Ang tugon ng kanyang ina. Panahon na ng anihan, kung kaya't maagang gumay ang mag-ina patungo sa kanilang uma, kasama ang iba pang mga katutubo. At habang masayang nagtatawanan at nag-uunahan sa paglalakad ang mga bata, ay tahimik na natmasid si Ondia. Tunay na nakamamangha ang mga pananim na palay ni Ondia. Ang mga butil nito'y tila mayayabong na mga gintong nakabalot sa lupaing taniman. Isang araw, nagpasya si Ondia na magtungo sa kanilang uma upang muling magtanim ng palay kasama ang kanyang mga kaibigan. At gamit ang kaliwang kamay, buong lakas na ibinaon ni Ondia ang matulis na bahagi ng kanyang asad sa lupa at biglang umusbong ang malusog na dahon ng palay. At mula noon, naunawaan na ni Ondia kung bakit siya kakaiba sa mga batang babae, kahit ang tingin ng iba ay mukha siyang batang mahina dahil sa kanyang kapansanan. Habang abala ang mag-ina sa paggawa ng ginudlo, ay muling nagtanong si Ondia. Ina, bakit ako nakagagawa ng mga bagay na hindi karaniwang nagagawa ng mga kababaihan sa ating angkan? Anak, tapusin mo na lamang iyong ginagawa upang tayo makapagpahinga na. Ang sagot ng ina. Bakit kasi hindi na lamang tayo tulungan ng ama sa pagluluto, ina? Ang makulit pa rin niyang tanong. Hindi ba't kanina lamang ay nanggaling ng iyong ama sa pusod ng kabundukan upang maghanap ng ating panghapunan? Ang maghanap ng pagkain at protektahan tayo sa mga kapahamakan. Yan ang tungkulin ng kalalakihan, anak. Ang tila inis na sagot ng kanyang ina. Isang gabi at tila hindi makatulog si Ondia. Bumangon ito at napansin wala ang kanyang ama. Kaya hinanap niya ito. At sa kanyang paglalakad, nakita niya ang mga matatandang kalalakihan na nakapalibot sa apoy at kasalukuyang nagsasagawa ng pugong. Lumapit si Ondia at biglang nagtago sa likod ng puno upang marinig ang kanilang usapan. At doon ay nasagot ang kanyang mga katanungan. Pambihirang iyong anak na si Ondia. Taglay niya ang kapangyarihang kaloob sa ilang natatanging kababaihan. Ang amaya na ngayon lamang umusbong sa ating angkot. Marapat lamang napigilan mo ang pagtuklas sa kanyang kakayahan nang sa gayon ay manatili ang mataas na tingin sa atin ng mga kababaihan. Ang tila galit na wika ng pinakamatandang lalaki sa kanilang angkan. Ngunit ang pagpigil sa kanyang amaya ay siya ring dahilan ng pagkaubos ng kanilang palay sa kanilang lugar. Isang hapon, habang naglalaro ang mga bata, ay biglang nawalan ng mali ang kaibigan ni Ondia. At pagkagising nito, nagtanong si Ondia. Bakit ka nawalan ng mali, kaibigan, at tila ikaw ay nanghihina? Kumakalaw ang aking sigmura, Ondia. Kahapon pa kami walang may saing. Nanghihina na ako sa sobrang gutom. Nag-isip si Ondia ng paraan upang matulungan ang kanyang kaibigan sa paraang hindi niya magagamit ang kanyang amaya.
Tinawag niya ang ilan sa kanyang mga kaibigan at kumuha ng isang daging, nilagay niya ito sa kanyang likuran at tumuloy sa mga tahanan upang humingi ng isang gatang ng bigas hanggang sa mapuno ang kanyang degi. Ibinahagi niya ang nakuhang bigas sa pamilya ng kanyang kaibigan nang sa gayon ay magkaroon sila ng makakain. Pagsikat ni Haring Elag, gumayak na ang mga kalalakihan upang magtungo sa kinaroroonan ng mga usa at baboy ramo. Ngunit, laking gulat ng tatay ni Undia nang makita ang rumaragas ang mga usa patungo sa kanya. At dahil sa pagkabigla, tumakbo ito at nahulog sa bangin! Naku! Nahulog ang tatay ni Undia sa bangin! Katahimikan ang bumalot sa hapong iyon sa kanilang bahay nang tawagin ng kanyang ama si Undia. Maaari mo ba akong tulungan? Lipat ang mga pinainit na dahon ng tangan-tangan sa aking namamagang paa. Ang pakiusap ng ama ni Undia. Oo naman, ama. Ako na po ang bahala. Ang nakangiting tugon ni Undia. Maya-maya pa ay muling nagsalita ang bata. Ama, hindi nga ba ito ay isang pagsubok lamang na nais pagbigay ng aral sa atin? Hindi ba ang nangyari sa inyo ay upang ipabatid lamang na tayo umaabuso na sa kalikasan? Ubus na ang mga hayop sa ating mga kabundukan, ama. Maaari po bang sila bigyan din ng pagkakataong magparami? Huwag kang mag-alala, ama. Darating ang araw at ako iyong mauunawaan. Pagkasambit nito'y, iniwan na ang kanyang ama na bakas sa mukha ang pagkamangha sa kanyang sinabi. Nakalulungkot ang mga nangyayari sa ating lugar. Ngunit ako'y naantig sa sinabi ng aking anak na si Undia. Ang wika niya, hindi nga ba't ang nangyari sa akin ay balik lamang ng mga abuso natin sa kalikasan? Ito ay atin ang kinalimutan dahil sa pagnanais na makatikim ng masarap na pagkain. Bukod sa kanyang kapansanan, babae si Undia at larawan ng kahinaan ang tingin natin sa mga kababaihan. Ngunit tila nakalimutan nating sila ay bahagi rin ng ating lipunan. Maging ang kanilang mga kamay na siyang naghahanda sa ating mga pagkain na isang patunay na walang katulad ang pagmamahal nila sa atin. Wika ng kanyang ama. Dahil dyan, nagsalita ang pinakamatanda sa kanilang lipunan. Si Undia ay isang babae na may kapansanan, ngunit labis na nakagagawa ng ikabubuti ng ating angkan. Pilit nating pinigilan ang paggamit ng kanyang amaya na siya sanang magpaparami sa ating mga pananim dahil ayaw nating mahigitan ng isang babae. Ngunit aking napagtanto na ang kanyang puso sa pagtulong ay higit pa sa kanyang kapangyarihang amaya. Mula noon, nakita na ng mga kalalakihan ang kakayahang taglay ng mga kababaihan. Hinayaan na nilang gamitin ni Undia ang kanyang amaya na magpaparami sa kanilang mga pananim at higit na lumutang ang amaya na nakatago sa puso ng mga kababaihan. Ang amaya na hindi lamang taglay ng isang makapangyarihang babae, sapagkat sa puso ng bawat kababaihan ay nakakubli ang amaya ng kabutihan na siyang daan sa maayos at masayang lipunan ng mga egong. Ang kwento ni Undia ay nagsilbing aral sa angkan ng mga egong na ang bawat nilalang, anumang estado sa buhay ay mararapat na tignang pantay at ang kapansanan ay kalakasang loob upang maging inspirasyon sa mga napanghihinaan. At dyan na nagtatapos ang ating kwento sa araw na ito. Mga bata, nagustuhan niyo ba ang ating kwento? Hanggang sa muli nating kwentuhan, paalam! Ang kaban ng mga kwento ng bayan ko ay mula sa amin ng Bureau of Learning Resources at ng mga Learning Resources Management Section ng Kagawaran ng Edukasyon. Manood, makinig, at matuto.